May demokrasya ang Estados Unidos, pero ang China ay may lahat ng iba pa mga kaibigan. Kakabalik ko lang mula sa isang epic na 2 buwang paglalakbay sa China, kung saan nagkaroon ako ng pagkakataong bisitahin ng 6 na iba't ibang lungsod at maglakbay mula sa mga pabrika, trade shows, hanggang sa pakikipagkita sa mga kliyente. At kailangan kong sabihin sa inyo, ibang-iba ang mundo kaysa sa sinasabi ng ating media araw-araw. Alam mo ba yon? Mas maaga ngayong taon, naglabas ng ulat tungkol sa demokrasya ang isang Danish think tank matapos mag-survey sa mahigit 100 bansa. Talagang nakakagulat ang mga resulta. 79% ng mga bansa sa buong mundo ngayon ay mas may magandang pananaw sa China kaysa sa Estados Unidos. Pero paano ito posible? Kapag nagpunta ka sa China, mararanasan mo ito at malalaman mo ang totoong kalagayan, malayo sa impluwensya ng kanluraning media. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 aral mula sa aking 2 buwang paglalakbay sa China para mas maintindihan mo ang hinaharap ng China at ng mundo. Pero siguraduhin mong panoorin mo hanggang dulo ang video natin ngayon dahil ang ika-5 aral ay tiyak na magpapamangha sa'yo. Tara, simulan na natin. Unang aral ko, malaki ang pagbuti ng kalidad ng hangin sa China sa ilang taon lang. Kailangan kong aminin, ito ang isa sa pinakamagandang pagbabagong nakita kong nagawa ng isang bansa. Alam mo, noong una akong pumunta sa China noong 2000 at 7 iyon ang mga unang araw ng pinakamatinding polusyon sa bansa. Talagang naalala ko na nagmamaneho ako sa Shanghai at hindi ko makita kung anong kulay ng traffic lights dahil sa sobrang kapal at bigat ng polusyon. Tingnan mo ang video na ito mula sa Guangzhou. Hindi ito artificial intelligence o Photoshop, normal lang na video na kinunan ko gamit ang iPhone ngayong tag-init. Maaaring iniisip mo ngayon, paano ito nagawa ng China? Ang sagot ay bahagi ng mas malaking kwento na nagsisimula sa isa sa pinakamalalaking yaman ng China, ang 5 taong plano ng gobyerno. Tuwing 5 taon, inilalabas ng gobyerno ng China ang mga layunin at mithiin ng bansa para sa susunod na 5 taon. Mula 2021 hanggang 2025, ito ang 8 pangunahing layunin ng gobyerno ng China. Bigyang pansin ang punto bilang 5. Dagdagan ng 1 taon ang life expectancy ng mga Chino. May isip mo ba? Sinabi ba talaga ng gobyerno ng China ito sa kanilang mamamayan? Layunin namin sa susunod na 5 taon na lumikha ng kondisyon para mas humaba ang inyong buhay. Ngayon tingnan ang punto 6 sa graph. Itaguyod ang berdeng pag-unlad. Nangunguna ngayon ang China sa renewable energy sa buong mundo, kaya't ito ang pangunahing dahilan. Luminaw na ang kalangitan at nabawasan ang polusyon. Bilang mamamayan ng United States, malaki talaga ang pagbabagong ito para sa akin dahil alam kong hindi ito isa sa alang-alang ng aking gobyerno. Maraming politiko sa United States ang mas inuuna ang panalo sa susunod na eleksyon o ang palihim na pagkita. Ito ang totoong pagkakaiba. Kahit gusto mo o hindi ang China, dapat mong kilalanin kung saan sila dapat papurihan. Na siyang nagdadala sa atin sa ika-2 aral, ang pag-usbong ng mga dekuryenteng sasakyan. Ngayon, imposibleng bumisita sa China sa 2025 at hindi mamangha sa kung paano lubusang binago ng revolusyon ng mga dekuryenteng sasakyan ng bansa. Tandaan, ang unang aral sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin ay may kaugnayan sa pagdami ng dekuryenteng sasakyan. 25 taon na ang nakalipas, nangingibabaw ang Alemanya, Hapon, at Estados Unidos sa industriya ng sasakyan. Pero lahat nakatutok sa tradisyonal na sasakyang de gasolina. Noong taong 2000, ang mga dekuryenteng sasakyan ay mga konsepto pa lang. Pero nagkaroon ng pananaw ang China na gawing realidad ito. Sinuportahan ng pamahalaan ng China ang industriya sa pamamagitan ng mga insentibo sa buwis. At binigyan pa ng tax credit ang ilang dayuhang kumpanya. Ito ang dahilan kaya itinayo ni Tesla at Elon Musk ang Gigafactory sa Shanghai. Tingin ko mga 60% ng sasakyan sa kalsada sa China ngayon ay dekuryente. Ang bansa ay tahanan ng maraming kamanghamanghang dekuryenteng sasakyan na nagtutulak ng inobasyon. Dahil dito, may nakita akong isang bagay noong tag-init sa China. Isa sa pinakamalaking aral ko ay kung gaano kalayo ang China sa robotics at artificial intelligence. Kamakailan, nagbahagi ako ng YouTube video tungkol sa pagbisita ko sa World Artificial Intelligence Conference sa Shanghai at nakita ko roon ang teknolohiya. Sa totoo, parang mula talaga sa hinaharap. Isa ito sa mga pinakamalaking maling akala na madalas kong marinig tungkol sa China. Kahit ngayong 2025 sa kabila ng maraming bagong teknolohiya mula sa China, madalas nating marinig sa kanluran na hindi raw marunong mag-innovate ang mga Chino at mga kumpanyang Chino kundi manggaya lang. Sa totoo, malayo ito sa katotohanan. Kita mo 2 dekada na ang lumipas, naging manufacturing powerhouse ng mundo ang China dahil ginawa nila ito.
Tinanggap nila ang mga dayuhang kumpanya, gumawa ng kanilang produkto, at mahusay sa pagmamanupaktura at pangongopya. Pero sa nakalipas na 20 taon, lubos nang nagbago ang China. Imbes na tagagawa lang, nagsimula nang maging innovator ang mga kumpanyang Chino. Imbes na magtrabaho para sa dayuhang kumpanya, naisip nilang magtayo ng sarili nilang tatak. Nakakamangha talagang dumalo sa World Artificial Intelligence Conference sa Shanghai at makita kung paano tinutulak ng mga kumpanyang Chino ang hangganan ng inobasyon. Habang nasa Guangzhou, nalibot ko ang punong tanggapan ng Xiaopeng Aeroholt, kung saan aktwal na gumagawa ang China ng lumilipad na kotse. Ngayon, maaaring isipin mo na ang lumilipad na kotse ay wala lang kundi isang paandar at posibleng aksaya lang ng oras. Pero may mahalagang aral dito. Alam mo, tinutulak ng mga kumpanyang Chino ang hangganan ng inobasyon. Magiging karaniwan kaya ang lumilipad na kotse? Maaaring oo o hindi. Sa pag-imbento ng lumilipad na kotse, tinutulak ng China ang hangganan ng imbensyon. Ganyan mo itinutulak ang mga bagong industriya at inobasyon. Dito papasok ang ika-4 na aral. At iwas talaga ay isang malaking bagay. At ito ang pag-usbong ng mga tatak mula sa China. Ito ang isa sa pinakamalalaking pagbabagong nakita ko sa merkado ng China nitong mga nakaraang taon. Noong una kong bisita sa China noong 2007 nangingibabaw ang impluwensya ng Amerika. Noon, nais ng mga Chino magsuot ng Nike, uminom ng Starbucks, gumamit ng iPhone, kumain sa McDonald's at magmaneho ng mga Amerikanong sasakyan tulad ng Buick. 18 taon na ang lumipas, di bumibili ng lokal ang mga Chino. Dati simbolo ng karangyaan ang pagbili ng dayuhang tatak, pero nagbago na ito sa China. Alam mo, sa loob ng maraming taon ay naging matagal akong shareholder ng Starbucks dahil dumating sa punto na ang Starbucks ay nagbubukas ng bagong tindahan kada 15 oras sa China. Ang artikulo ay mula 2017 at noon. Ang China ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng halaga ng stock ng Starbucks at paglago nito sa loob ng ilang taon. Pero kung titingnan natin ngayon, ibang-iba na ang kwento dahil nahihirapan na ang Starbucks na makipagsabayan sa mga kalabang kumpanya sa China. Kita mo, bumabalik ito sa ikatlong aral na ibinahagi ko. Hindi na lang nanggagaya ang China. Sila na ang nag-iimbento at nagtutulak ng mga industriya, pati sa kape. Ang China ang may pinakamabilis na paglago ng merkado ng kape sa mundo at mas maraming coffee shop sa Shanghai kaysa sa New York City at London na pinagsama. Ang mga kompetidor ng China na nagpapabagsak ngayon sa Starbucks ay nag-aalok ng mas maraming lasa, mas masayang kolaborasyon at alam kung paano targetin ang mga lokal na mamimiling Chino. Sa totoo lang, nawala na ang dating alindog ng pagbili ng Amerikanong tasa ng kape mula sa isang brand tulad ng Starbucks sa China. Pero ngayon, umaabot na ito sa iba pang mga industriya. Isa sa mga paborito kong natuklasan ngayong tag-init ay isang clothing brand na tinatawag na Benlai. Ngayon, ang tindahang ito ang bersyong Chino ng Uniqlo. Nagbebenta ng dekalidad na damit pang-athletic at aktibo sa abot-kayang presyo. Para sa akin, kasing ganda ito ng mga produkto ng Nike o Under Armour, pero mas mababa pa sa 60% ang presyo. Walang duda. Sa totoo, nag-ipon ako ng ganitong gamit ngayong tag-init. Pero ngayon, dalhin pa natin ito sa mas mataas na antas at tingnan kung paano binago ng mga Chinese na sapatos sa basketball ang NBA. Simula kalagitnaan ng 2,000 din sa higit 50 NBA players na ang pumirma ng kontrata para magsuot ng Chinese brands sa court. Muling bumabalik ito sa Chinese na electric vehicle kape, pagkain at mga brand. Maraming bagay na gamit natin araw-araw na dating banyagang brand ay napalitan na ng mga Chinese na kakumpetensya. At muli, napakasimple lang ng dahilan nito. Hindi natularan lang ang China. Ang China na mismo ang lumilikha ng hinaharap. Kita mo lahat ng mga aral na ito ay talagang magkakaugnay at ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na makarating ka mismo sa China. Ito ang ika-5 aral na dapat mong malaman tungkol sa China. At yun ay ang China ay hindi pa naging mas popular kaysa ngayon. Alam kong matindi yan pero tandaan mo paano ko sinimulan ng video ngayon. 70% ng mga bansa sa buong mundo ngayon ay mas may magandang pananaw sa China kaysa sa Estados Unidos. Ilalagay ko ang buong link ng ulat na yan sa description sa ibaba. Pero ang totoo, magkaiba ang tinatahak na landas ng United States at China. Ang China ay nagtayo ng Belt and Road Initiative. Mahigit 120 bansa sa buong mundo ang itinuturing ang China bilang pangunahing trading partner nila. Nilagdaan ng China ngayong taon ang kasunduan sa 54 na bansa sa Africa, pati bagong partnership deal na magpapabago sa kinabukasan ng kontinente. Samantala, sinimulan ng pamahalaan ni Donald Trump ng Estados Unidos ang digmaan laban sa terorismo sa buong mundo. Ipinagtabuyan ni Trump ang ilan sa pinakamalalapit na kaalyado ng Amerika, habang sabay na nilalapitan ng ilan sa pinakamalalaking kaaway ng Amerika. At sa totoo lang,
Marami nang ginawa si Donald Trump na sumisira mismo sa pundasyon ng Estados Unidos, ang konstitusyon, at kung paano talaga gumagana ang bansa. Hindi ito ang video para sa mga problema ng Estados Unidos. Ilalaan ko na lang yon sa susunod na video. Ang simpleng katotohanan ay mas maraming tao sa buong mundo. Ang sa wakas ay nagigising na sa bagong realidad kung ano talaga ang China. May social media tayong dapat pasalamatan para rito. Noong nakaraang tag-init, pinitok mo masa sa manapatpeta. Init, binuksan ng China ang visa policy nila. Kaya dumagsa ang mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, mag-search ka lang sa YouTube ngayon at makikita mo ang napakaraming travel vloggers na nagbibigay ng tapat nilang mga review tungkol sa unang beses nilang pagbisita sa China. Ang soft power ng China ay halos kasing lakas na ng Amerika. Kung di ka naniniwala, tingnan mo ang labubu na manika at kung paano sumikat ng husto ang kwentong Chino na ito sa buong mundo at nagpayaman sa may-ari ng 20 bilyong dolyar ngayong taon. Ngayong taon, inilunsad ng China ang DeepSeek na ikinagulat ng Silicon Valley. Ginawang open source ng China ang proyekto gamit ang maliit na budget at agad itong ibinigay bilang regalo sa mundo. Ito ang ginagawa ng China. Pero gaya ng dati, kung hindi ka pupunta sa China, hindi mo ito mararanasan. At kung Western media lang ang pinapakinggan mo, lahat ng mga kwentong ito ay hindi mo malalaman. Gaya ng pangako ko, hiniling ko sa iyo na maghintay hanggang dulo ng video para sa isang nakakagulat na aral. Iiwan ko sa inyo ang kamanghamanghang pananaw ni Michael Schumann, chairman ng isa sa nangungunang organisasyon sa kalakalan sa Alemanya. Sinabi niya, ipinanganak ako noong 1971. Lumaki ako sa Alemanya, lahat kami ay nakatingin sa kanluran. Naalala ko na hinahangaan ko ang mga kaklase kong napapadala ng magulang sa Amerika. Noon, ang tagumpay ay pagkakaroon ng sariling apartment sa New York na tanaw ang Central Park. Matapos ang 2 linggong paglalakbay sa 9 na lungsod sa China, mas kumbinsido akong huhubugin ng China ang ating kinabukasan. Kahanga-hanga ang pag-unlad doon. Ang pagsasama ng artipisyal na intelihensya sa araw-araw na buhay, paggamit ng mga makabagong robotika, pagsakay sa mga ganap na autonomous na taxi, at maayos na biyahe sa mga eksaktong high-speed na tren. Isang lipunang nakasentro sa tao na may kakaibang infrastruktura, tiyak na ang susunod na henerasyon ay titingin sa silangan. Hindi magtatagal, ang tunay na tagumpay ay pagkakaroon ng sariling apartment sa Beijing na tanaw ang Chaoyang Park. Isang kamanghamanghang patotoo mula kay Michael Schumann, tagapangulo ng pinakamahalagang organisasyon ng kalakalan sa Alemanya, na malinaw na naglilibot sa mundo para maghanap ng mga kasunduan. Mas lalapit ang pagtutulungan ng Alemanya at China para sa kanilang kinabukasan. Kung binabaliwala mo ang China, binabaliwala mo rin ang hinaharap. Ito ang dahilan kaya ako ginawa ang video na ito para ibahagi ang 5 pinakamahalagang aral mula sa huling pagbisita ko sa China. Pero ang pinakamahalaga, umaasa ako na na-inspire ka ng video ngayon na pumunta sa China dahil gusto kong maranasan mo ito mismo. Huwag lang umasa sa media o YouTube channel na ito bilang iyong tanging impormasyon. Gumawa ka ng sarili mong pananaliksik, mag-explore ka, manatiling mausisa at, ang pinakamahalaga, panatilihing bukas ang iyong isipan. Malamang tatanggapin ka kahit saan sa mundo. Ako si Cyrus Jansen. Salamat sa pagsama sa amin sa YouTube. Ikomento sa ibaba ang tingin niyong pinakamagandang aral. Maraming salamat sa inyong kahanga-hangang suporta at inaabangan ko na makita kayong muli sa susunod nating video.